Relax lang. Guys, relax. Ako lang to. Ako lang. Okay na, ako lang to. Yippee! Grabe. Woo! Franco, gising pa ba? Ano ba sasabihin ko? Anyway guys, relax lang. Ako nga pala si EJ Jimenez. Okay na, okay na. Okay na. Nagsisimula na yung oras eh, ha? Ako nga pala si EJ Jimenez. So, pwede mo ako tawagin Pablo, hindi naman ako suplado. No? So, from Bicol pala ako, from province of Bicol. Sa mga Bicolano, maray na bang isang boss! Woo! So guys, ako po, bago ako mag-start, gusto ko lang malaman nyo kung paano ako nagsimula bago ako nag-front row. Galing po ako sa maliit na pamilya. So, ayan po yung aking pangalan. Ayan. Ito po yung pamilya ko, maliit lang. 6 kaming lalaki, ako po yung panganay. Mukha lang bunso. Diba? Pero guys, bilang panganay, tama na! Katahimikan. Bilang panganay guys, ako po yung tipo ng taong mararamdaman mo katahimikan. Ang oras oh. Bilang panganay guys, mararamdaman mo yung hirap na nararanasan ng magulang mo. Tama, mali? Ako po yung tipong tao na sumasalo kapag may problema yung magulang ko. Nakakatawa, di ba? Ang saya nyo eh. Guys, kung mapapansin nyo, wala po yung tatay ko dyan sa picture. Kasi bakit? 2010, namatay tatay ko. Tawa ka pa? Guys, 2010 namatay tatay ko. Alam mo, pinakamasakit na part? Bilang panganay, guys, masakit kasi sabi sa amin ng doktor, kailangan na natin tanggalin yung tubo na nagkukonekta sa buhay ng tatay ko. Wala kaming pera. Pero ang sabi ko, sobrang sakit kasi nakikita ko yung nanay ko. Alam ko, pag tinanggal yung tubo ng tatay ko, mamamatay siya. Nadurog ako kasi nanay ko umiyak. Dito sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na maulit to sa pamilya ko. Tawa ka pa? Guys, sinabi ko sa sarili ko, iyaon ko sa hirap ang buhay ng pamilya ko. Sabi ko, Lord, hindi naman ako masamang tao, mabuti naman akong anak, bakit ganito? Pwedeng ako naman eh. Pwedeng ako na lang, bakit tatay ko pa? Isang araw na-invite ako sa front row ng isang kaibigan. Sabi niya sa akin, sama daw ako, may papakita siya. Assuming ako eh. Siyempre, babae, maganda, may papakita. Anong expect mo? Diba? Nung nakita ko guys, front row. Nung nakita ko si front row, hindi ako nagduda kasi bakit? Ito yung sagot. Sabi ko, Lord, gusto ko magbago yung buhay ko. Kaso nung nagsimula ako, paano ko gagawin si front row? Paano ako magbibenta ng gluta? Baka sabihin mo sa akin, pre, para mas kailangan mo. Iyan naman ako sa'yo, ang puti mo eh, ha? Guys, ginawa ko si front row mahirap kasi bakit? Bilang tatay, working ako, 2 to 3 hours lang tulog ko. Sabi ng upline ko, aralin mo yung negosyo, inaral ko yung business. Nagtuloy-tuloy ako kasi bakit? Every time na nahirapan ako, yung picture ng pamilya ko yung nakikita ko. Kaya yung hirap, hindi ko siya maramdaman kasi bakit? Mas mahirap. Yung nakikita ko yung pamilya ko, hindi ko na ibibigay yung masarap na buhay para sa kanila. Tuwan-tuwa ako kasi tsumeke ako, laki oh. Diba? Ang laking kahiyan. Pero hindi ako tumigil kasi bakit?
Hindi ko pinakinggan yung mga sasabihin ng mga negative na tao sa paligid ko kasi bakit? Mas mahalaga sa akin pangarap ko! Kaya para sa akin, sino ka para hadlangan ako? Hindi ako tumigil. Tinuloy ko yung front row 2016, nag-resign ako sa trabaho. Ito ang pinakamasakit na part. Kala ko, package lang bibilin mo dito, pati pala yung resign package. Kasama. Guys, mas mahal ko yung grupo ko that time. Bilang magulang, mahirap mag-resign sa trabaho kasi wala akong isusuporta sa pamilya ko. Pero yung binigay sa akin ng grupo ko, sabi ko, gagawin ko to kasi bakit? May mga taong nagtiwala sa akin. Kahit mahirap, tinuloy-tuloy ako. Pero ang pinakamahirap na part, yung pamipiliin ako ng asawa ko. Kung front row o ang pamilya ko. Umuwi ako madaling araw, birthday ko. Nakalimutan ko birthday ko, pag uwi ko sa bahay, ang sabi ng asawa ko, wala ka ng time para sa pamilya mo. Puro ka na lang front row, front row! Ngayon, mamili ka kung front row kami. Pag pinili mo si front row, iwanan ka namin, bahala ka sa buhay mo. Kaya? Kaya pa? Alam mo kung sino pinili ko? Front row. Hindi ko sinabi sa paasawa ko na front row pipiliin ko. Ano ako, tanga? Pero alam nyo guys, inantay ko lang makatulog yung pamilya ko. Sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko lang magbago yung buhay ng pamilya ko eh. Bakit kailangan may ganito pa? Guys, madaling araw. Lumalaya ko na lang yung sarili ko. Nililigpit ko yung gamit. Lumayas ako sa bahay. Pag sarado ko ng pinto, tulog yung mga anak ko. Isa lang sabi ko, hindi ako babalik hanggat hindi ako maging successful dito. Paglabas ko naman. Alam niyo, paglabas ko ng bahay, ako yung tipo ng lalaki, guys. Umiyak sa bus. Hanggang bus umiyak ako. Kasi bakit? Alam ko, pag wala nangyari sa akin dito, wala na akong pamilyang uuwian. Lumayas ka ba naman eh? Wala ka pang paalam. Tapos yung babae pa sa tapat ng bus, tinatawanan pa ako. Ano malay niya sa pinagdadaanan ko? Alam mo, kahit negative na yung sitwasyon ko, sinabi ko lang sa sarili ko, siguro iniisip ng babaeng to, walang yung lalaki to, gwapo, macho, iyakin. Pagdating ko sa bahay, sabi ng nanay ko, bakit ka nandito? Sabi ko, man, lumayas ako eh. Pinalayas ako ng asawa ko. Sabi sa akin ng nanay ko, sa tanga, gago, bobo. Sabi ko, ma, pwede namang isa, bakit combo? Alam mo guys, imbis na maging emotional ako, umataw ako, may isang taong nagtiwala sa akin, si Ma'am City Mersam Apuaca, taga Sambuanga po siya. Isa sa mga taong nag-resign din, kagaya ko. Sabi niya sa akin, Sir EJ, gusto kong i-full time si Prantro, pero sa isang kondisyon. Samahan mo ako sa Sambuanga. Dalhin natin yung Prantro sa Sambuanga. Sabi ko, gusto ko lang yumaman, ayaw ko pang mamatay. Guys, pagdating ko ng Sambuanga, lahat ng tahimik na lugar pinuntahan namin. Tawi-tawi, Basilan, Hulusulo. Tahimik. Pag sumabog, hindi ka na mababalita. Tama, mali. Pero bakit? Hindi ko alintana yung panganib kasi bakit mas natatakot ako kapag hindi ko nakuha yung pangarap ko. Kasi bakit nakasalalay dito? Future ng pamilya ko. Hindi ako tumigil
Hanggang sa nagkaroon ako ng resulta, nabili ko yung first car ko sa front row, nag-milyon ako. Guys, yung mga kapatid ko, hindi sila naniniwala sa akin nung nag-front row ako. Sabi nila sa akin, itigil mo na yung kalokohan mo. Ang ganda naman ng trabaho mo, bakit kailangan mo pa mag-front row? Pero nag-millionaires ako, in-invite ko yung mga kapatid ko, kasama yung nanay ko, hindi nila alam, ma-awardan ako dyan. Ang umakit ng nanay ko. Nung nakita ko yung mama ko umakit sa stage, umiyak. Priceless yung para sa akin kasi minsan ko lang makita umiyak yung nanay ko. Na-proud sa akin kasi madalas siya umiyak nung nag-aaral ako sa guidance lang eh. Shoutout sa mama ko, nandyan siya eh. Mauwi ako sa bahay ha. Alam mo guys, nung nag-M Club po ako, sabi ko, Lord, thank you kasi dinala mo ako sa front row. Isa na lang ang pangarap ko. Mabuko yung pamilya ko. Kasi may isang taon ko na hindi nakikita yung pamilya ko. Yung mga anak ko na iniwan ko nung tulog. Sabi ko, Lord, gusto ko mabuo yung pamilya ko. Isang text yung na-receive ko. Sabi niya sa akin, kamusta po? Bakit kayo tumatawa? Alam mo, sagot ko sa kanya, Uyo po, hindi ko kilala eh. Alam mo, ang sunod niyang text, sabi niya, ako to, hindi mo na ba ako kilala? Sabi ko, front row po ako, hindi po ako mangula. Guys, alam nyo, yung sunod na text niya, dito ako natigil kasi sabi niya sa akin, Dart, ako to. Alam niyo, kausap ko, asawa ko. 100% asawa ko yung kasi kung babe, hindi siya yun. Ang saya mo ah. Alam nyo guys, sabi ko sa kanya, siyempre pakipot ako eh. Sabi ko sa kanya, yes po, tahimik. Ang oras oh. Sabi niya sa akin, yes po, sabi ko sa kanya, yes po, anong problema, bakit ka nag-text? Alam mo, ang sunod niyang reply, wala naman. Nangangamusta lang. Baka gusto mo makita yung mga anak mo kasi namimiss ka na nila. Alam niyo guys, nakita kami ng wife ko. Sabi ko, sige, uwi ako dyan. Binalik ko eh. Sabi ko sa kanya, antayin mo ako, makita tayo. Nung nakita kami, excited ako kasi bakit na-miss ko yung asawa ko eh. Ito malapit guys, hindi niya kasama yung anak ko. Sabi ko, nasa yung mga anak ko, kala ko ba na, ngayon ako ng mga anak ko. Sabi niya sa akin, mag-usap muna tayo, gusto kita masolo. Alam mo that time guys, tahimik. Alam mo that time, sabi ko, ako na yata yung pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Ito malapit kasi, nanood kami ng sine. Siyempre, pakipot ako, nanood kami ng sine. O, di ba? O, dinala ko siya sa horror. O, nung lumabas si Balak, napayakap siya sa akin, sabi ko, kala ko ba usap lang, bakit may yakap? Alam mo guys, pinaka-best part dito, nung pinanganak yung baby ko, kasi bakit pangarap ko magkaroon ng anak na babae,
Nasundan talaga. Guys, alam mo pinakamasarap na part? Ito yung pinaghandaan ko kasi alam ko darating ang time mauulit na naman yung sitwasyon ko nung namatay yung tatay ko. Nung masisiis yung asawa ko, sabi niya sa akin, kahit wala tayong pera, sabi ko sa asawa ko, huwag kang mag-alala, ako bahala. Ang malapit niyan guys, nagtuloy-tuloy po ako. Yung mga kapatid ko na dating hindi naniniwala, ngayong front row na. Hindi lang ako kumita ng milyon, pati yung kapatid kong bunso kumita na rin ng milyon. Sabi ko sa mama ko, ma, huwag ka umiyak, marami pang aakyat sa pamilya ko. Hanggang sa may mga kumita ng milyon, nakasama ko yung mga pamilya ko. Ang malupit guys, nabili ko yung second car ko dito sa front row. Nahit ko na rin po yung 5 million ko dito sa front row. Ay, sobrang thankful lang ako sa mga upline ko na kahit ang hirap na ng sitwasyon ko, hindi ako iniwan. Sir Anto, Sir Al, Sir Felix, salamat ng marami. Mahal na mahal ko po kayo. At sa mga may-ari ng company, si Sir Sam, Sir RS, kayo po yung nagbigay ng lakas sa akin. Bakit ko inilaban yung front row? Kasi alam ko nasa likod ko kayo. At sa mga nandito na nahihirapan, marami hindi naniniwala sa iyo. Pinapalaris ka sa bahay ninyo. Tandaan nyo, yung nakatayo ngayon, ako yung dating pinalaya sa bahay. Uuwing may bahay. Dating pinapili, ngayon ako ang pinili. I'm Misa Jimenez. I'm forever proud to all.